Gahanda, lalo po nagsusunod-sunod po yung pagputok ng bulkan, yun hong Lindol. mga lindol, sunog. Yan. At ngayon po tag-init, konting Kembot mo lang, tag-ulan na tag-ulan na naman. naman. Makakausap po natin ang ating pong eksperto, ang ating pong disaster response expert, si Dr. Ted Esguera. Good morning po, Dr. Morning Ted. po, Si Doc. Sander po at si Ted. Angel. Ay, mayong buntag, maray na aga, maupay, naimbag na aldaw, Opo. salamat sa buong bayan. Ayun, opo, Dr. Ted. Opo, nasaan po kayo ngayon? Nasa Pilipinas po ba kayo or out of the country? May meeting lang kasi dahil magmo-mobilize ako for Mayon. Pupunta ho kayo sa Mayon. Yung team ko, merong ano. So I just have to stay here for some errands. But meron lang mga humanitarian programs for Mayon kasi siyempre yung it's the asphalt, no? Marami Opo. kasi tayong direct hazard saka cascading hazard. Una, lalo na yung may mga health problems na pulmonary. Alam mo naman, napakalaki. Hindi yan alikabok, alabok talaga yan, no? And very sharp. Very sensitive sa mga taong may sira sa mata, nagagamit ng lens. Kaya I suggested even in one talk na get out, go upwind doon sa away from where the asphalt is coming down. No? Ang problema kasi pag natamaan mata mo, sharp yan. Nakaka-irritate ng sclera yan. Eh. And ito yung problema natin. Siyempre, tag-init ngayon, papaha. Opo. Yung asphalt pupunta sa kanal. Ayun. Ang ginagawa natin, di ba, naglilinis tayo, ginagamitan tubig. And they will act like cement pag nag-harden yan. Parado tayo ngayon. So prone tayo sa baha. That's the big problem. Opo. Yeah. Pero Dok, kasi ang plano po, ang ginagawa na ngayon ng ating pamahalaan, itong flashing, yun nga binanggit mo, para po matanggal yung mga alikabok na yan. Pero ano po ba ang tamang pamamaraan, para po hindi po ito magbara sa mga daluyan kapag tag-ulan naman, ito magiging parusa do sa ating mga kababayan? Continuous flashing ka lang. Kasi kung nag-flashing ka, kasi maraming LGU kasi involved, simultaneously. Pag na-flash ka tapos pasa, kunwari bigyan kita isang lugar, kunwari Ginubatan, saan ba ang bagsak niyan? So sa dagat. Ano yung mga barangay to the next barangay? Kung meron tayong sewer or may kanal, i-clear talaga all the way yon. And then doon sa dulo, we have to really remove them. Flashing is one. Pero kung ang maganda sana, but it's long run and we cannot do it right now because Mayon is active tapos yung hangin, ang bagsakan halos on same spot pa rin. Pinakamaganda sana is pinapala yon, iniipon. Actually, makagawan sana buhay yun. We can make a brick out of that or maybe part of a fertilizer or anything na out of the ash we can create something na panganap buhay. But isang problema kasi natin, pag na-flash, quick siya. Pero pag naiwanan siya, mag-harden yan. Babara po yan. Mhm. So, I cannot give you a answer na 100% ito yung tama. Kasi depende rin sa kung tuloy-tuloy naman yung pagbuga ng aspa at pangalawa, overwhelm yung isang lugar na hindi talaga nila mawalis at mapala, they will be forced to do flushing. And I cannot Opo. have any, I cannot have answer on that. No? Mhm. So yun yung ugly story or ugly reality. Opo, and syempre po, meron din pong mga ash na nandoon po sa dalisdis pa rin ng bulkan. Kapag nagtag-ulan po, posible po yung maging lahar. Okay. Yung ash, no? So sa definition, lightweight po talaga yan. They can be blown away. What the problem is from the internals of the volcano, so yung lahar, yan naman po yung around Mayon, yan po yung nagpapatag talaga sa lugar na yan. Actually, kung maalala niyo po yung Tagsawa, Opo, ruins. Mhm. tourist spot, yung merong belfry ng church. Mhm. Initially, ang sabi nila, lava daw yon. Hanggang nakita nila na, hindi pala lava kasi kung lava talaga mainit, wala na rin yon. So nangyari yon, nung pumutok yung Mayon, kasi sige siya putok ng putok, no? Pag may tag-ulan, bumabagsak yung lahar, it covers any community down the line, no? So yun po nangyari sa Tagsawa. Yan po yung storyline ng Mayon. One good thing, around Mayon is very fertile kasi volcanic, no? May nitrogen. That the
the ugly reality is nagpapatintero lang tayo kung anong lugar naman ang kanyang ibabaon. Ganun talaga siya eh. Iipon talaga. That's why cone siya kasi nag-ipon si taas. Pag may bagyo or malakas na ulan, papagsak yun, makikreate siya doon sa isang gali. Yung gali, very ano yan papalit-palit. May gali facing pwedeng Daraga, pwedeng Kamalig, Ginobata, no? Kung saan siya ma-form. Tapos pag doon siya papagsak, kung anong community babagsakan niya, yun ang tatabunan niya o iwawas out niya. At wala siyang definite na itong area na to. So yun yung pangit sa ano niya. Tapos ang slope pa niya masyadong steep. So pag rumaragasa yan, lalo na pag medyo prolonged rain, alam mo naman natin na yung papuntang Tabaco from Legazpi, yung dinalaw ko nga, hindi na nga nakuha yung mga bangkay doon sa ilalim. We visited the place. No? Wala, natabunan talaga yung community, nawas out. I was standing on several rocks, volcanic rocks, and I was told underneath were houses and lost lives. I forgot that place. Basta from Legazpi City, if I have to go to Tabaco, ano ko yan, madadaanan ko. So ganun lang po yung story ng volcano na yan. And with other volcanoes also. Except sa Mayon, kaya ang Mayon medyo hindi nakakatakot na mag-super volcano siya kasi buga siya ng buga eh. Okay. Parang ang galit mo ay nailalabas mo, hindi naiipon. Medyo okay kesa sa bigla-bigla tayo kay Taal. Tahimik, biglang boom. Oo. Yun. Kay Pinatubo, ganun ang storyline. Tahimik at bigla. So parang opo sa inyo pong karanasan din po at expertise, mas maganda na po na ganyan yung aktibidad po ng Bulkang Mayon kaysa yung mananahimik siya ng ilang dekada tapos isang malawakang pagsabog. Ganun din sa Lindol. Kung merong established na fault line, tapos merong mga little earthquakes from time to time, na parang, let me use the word, na decongest siya kaysa sa tahimik. And out of nowhere, strong explosion comes forth, it creates more damage kasi naiipon. Ganun lang yan. No? And on the good note of it, ang Pilipinas, kaya tayo nabuhay mga isla, because of volcano. Masakit lang sa ano natin, kakambal natin sila, pero lalo na Mayon, hindi naman pwede, wala naman ako ibang lugar pwedeng mapunta na mapalayo pa sa volcano unless may high ground ako, katulad dito sa Legazpi, papunta ako sa Manito, merong high ground. So lalo na yung na OWAS, Ginobatan, Kamalig, Daraga, nasa near Mayon yun. Tapos pag bumagsak siya, hahagipin ka talaga ng mga lahar. With it's like, lahar is not a joke. Pag bumagsak yan, usually pag naipon pa yung tubig, no, at malakas pa yung ulan, yung mga heavy yung load, ako, yun yung ayaw natin. Kita mo yung community na winas out talaga. I saw it. Grabe. These are boulders with sand. Hindi ka bubuhayin yan. Sisira talaga ng property. Po. Doktor, Yes, ma'am. Opo, ang nakikita natin kasing kadalasang problema dito, partner, mga kasama at Docted, yung mga kababayan po nating naninirahan din sa danger zone. Kasong problema, hindi naman po sila tuluyang mapaalis ng ating pamahalaan kasi nabanggit mo kanina, fertile yung paligid po ng bulkan. Ibig sabihin, mayaman po ito, mayabong. Kaya yung kanilang mga pananim, yung kanilang mga sakahan, even yung mga hayop, ay doon po nila pinapastol. So ano po yung dapat gawin pa ng ating pamahalaan para po makonbinsi itong ating mga kababayan para po mailayo sila sa kapahamakan? There are factors po kasi ma'am na na-involved na kasi una, we have budgetary constraints. I cannot just remove a man from his land. Very sacred po yung bond na yan. No? When you interfere between the man and his land, wow, you are creating war. No? So unless I have lots of money, the state or the government has lots of money, I can remove that guy or whoever and then mabigyan siya ng panibagong buhay, may start up siya. We cannot do that. We are not like Singapore. We are quite a huge country with different islands. So that's one big problem. Another is we never started with a very good comprehensive land use program. May mga taong katulad sa tabi ng dagat, prone sa Storm surge. daluyong,
ang problem natin, hindi natin sila matanggal kasi doon na talaga sila yung mga ninuno nila. Yes, opo. That's another thing. So nung dinalaw ko yung nadali sa Yolanda, pagbalik ko doon sa Giwan, Mhm. yung mga namatayan doon sa lugar, doon ulit tinanagubat kayo nandito para wala naman po kaming mapuntahan, doktor. So, Opo. Mhm. even in yung this is not only our problem. I visited yung nadali sa Atse. People came back to the place, the same place where their relatives died. So, malalim po na talakayan yan, lalo na may kinalaman sa lupa, sa kultura kasi it's hard to uproot someone na doon na siya nabuhay. Mhm. Tapos hindi tayo naka-take off ng urban planning at saka comprehensive land use program. Unless you will be Machiavellian or masyadong marahas. But, Mhm. and then you have to have option, which we don't have because ang pera natin medyo spent talaga on other things, no? Sa ano ng tao. I cannot create a community. I'll give you one Opo. The Fiji government, Fiji ba? No, Vanuatu. Vanuatu po, isang Pacific island. Nag-sea level rise po, halos wala na po. You can check it out sa internet. Sa And Oceania. in Mhm. Vanuatu, Tonga, na bumili sila ng lupa. It cost them a fortune na parang sa Fiji. Kalimutan ko ilang acres of land. Nilipat yung mga locals doon kasi wala na sila eh. So parang ganun din ang style. If I have to migrate these vulnerable people in a vulnerable place, kung anong sakuna man yan, pwedeng sa lahar, pwedeng sa storm surge, pwedeng sa riverine flood, pwedeng sa landslide, it entails lots of money. Hindi mo lang tinanggal ang tao, ibabahay mo. Bibigyan mo pa yan ng hanap buhay para merong tinatawag tayong sustainment or sustainability. Malaking pera po yan. Diyan tayo nagkakaproblema. Kaya wala, makikigera talaga and illegally, they'll go back at night time, pastol ng mga kalabaw nila, magbahala na lang. Ganun lang naman tayo, bahala na lang. Oo, kasi ang katwiran nila dyan, Doktor, kabisado na nila yung lugar. Ang tagal na nilang nakatira dyan. Kumbaga, alam na nila kung kailan mag-aalboroto, di ba? Ang problema po, hindi lang po talking about Mayon, hindi lang sa Bagyo na bumabaha. Even some rogue rains, no? Rogue rains na medyo mahaba, no? Na ulan, not necessarily Bagyo. Ang problema, hindi alam ng tao. Rogue rains yan. Grabing tag-ulan. Di mo alam. Ang bilis ng pagbaba o di naabutan ka. Storm surge Mhm. or tsunami. Konting lindol, how do we know na galing doon sa doon sa dagat? Hindi rin natin alam. Nagbaka sakali galing pala doon sa dagat. Biglang may tsunami na dali ka. So these are the reason why we want to remove people in the vulnerable areas. Nasa hazard map natin, kulay-pula po 'yan upang hindi tayo magkaroon ng mga casualty. Yan po yung aim ng collaboration ng government ng ating NDRRMC. Kaya malaki ang ginagampanan ng DOST para sa siyensya on detection and early warning. NDRRMC to facilitate paano ang warning system and like preemptive evacuation. Binibigay natin sa DILG sa kasundaluhan natin. No? So parang reactive lang tayo because culturally, hindi kaya ng tao mag-sacrifice to get away from the land na delikado na. Opo. Kung gayon po, Doc Ted, base po sa inyong mga pahayag at base na rin po sa mga nangyayari sa ating bansa, wala ho tayong pagpipilian eh. Kasi kumbaga, dito kami pinanganak, ito yung property namin, ito yung bahay namin. Ano na lang po yung pwedeng gawin ng mga residente kapag po nag-alboroto ulit itong Bulkang Mayon? May problem tayo with volcano. Hindi po ito barangay na pwede kang lilipat sa kabilang barangay. Mhm. Pwede po ang isang town lilipat or towns lilipat sa mga towns upwind. Bigyan kita isang example, nangyari sa Taal. We haven't prepared ourselves to tackle the issue. Pagbuga ng Taal, Mhm. how can you evacuate the whole town? No town in the Philippines nag-prepare to accommodate casualties coming from another
100 ton, that's so much of a bulk. So wala tayong ganong kakayanan. Ang gawin na lang natin, no, una, i-enhance yung mga warning systems, yung mga ginagamit na sensors ng DOST. At Opo. sana wag nakawin. Tama. Alam niyo ba mga sensors, ninanakaw ng mga kababayan natin. Opo, may balita nga po na ganun eh. Ninanakaw yung mga mga baterya ng mga Binibenta sensor. kasi. Oo, binibenta po, Dokted, mga kable. Oh, solar. Grabe, yun yung may kinalaman para mabuhay tayo, nanakawin pa. So wag sana dadamihan. Tapos yung may mga AI rigged na technology, suportahan ng gobyerno. Kailangan maglaanan ng budget kasi importante ang AI, nakakatulong para quick, mabilis magbasa. Number 2, let's create hindi na lang per town, provincial and regional level evacuation area para hindi Opo. sayang. Alam niyo yung arena? Di ba arena dito sa Bulacan? Opo, Philippine Philippine Arena. Something like that. Pero pwede siyang, ito yung mga conversion styles, no? Isa siyang arena, pwede gawin nating sports sa complex para ma-enhance yung mga ng kabataan. Pero at the same time, pag massive evacuation, may paglalagyan tayo. May sarili siyang water and sanitation and hygiene units, power supply, mga stockpile, kung anong meron doon. Kasi katulad ng arena, kasi pag-ari ng INC, ready talaga itong INC, may stockpile sila. So yun muna tayo. Opo. It's not really the ideal, but somehow, something is being done. At hindi mabigat na gawin yun kasi hindi naman pang evacuation center lang yung ginagawa natin. Sports arena or maybe an arts center or arts building, but convertible to into evacuation center. Parang multipurpose siya, sir, no? Kumbaga, hindi yung mga school ang ginagamit nating evacuation center. Oo. Kasi possible siya. Kasi dito sa amin, I work with the First Gen Energy Development First gen, Corporation. correct. Opo. Meron kaming communities. Ang ginagawa namin sa communities, First Gen, meron kaming communities. Ang ginagawa namin, ini-enhance namin yung community on response. Ginaguide namin sila. Tapos kung meron kaming mga extra money, we even created mini hospital sa mga vulnerable communities like what we do in Negros. Nagtayo kami ng hospital, kami nag-finance, but manned by the locals of Negros. Meron kaming support sa farm nila. Meron kaming magandang yung mga corn at na ine-export na ngayon yung corn. So may mga experts kami who are good in farming. So yung mga tao, meron kaming iniisip na sustainability. Na pag tama sa sakuna, kasi prone sa volcano yon, merong kaagad na standby resources. It might not be 100% na masusolusyon ko, but something is being done. Alam niyo po, ang tao, kahit alam niyang mahahagip siya, pero pag ibigay mo yung tao sa pagkatao, magiging resilient siya. Dalawang culture po ang dinedevelop namin. Yung tinatawag na resilient culture. Ang resilient culture po ay kailangan matamaan ka, tatayo ka ulit. Tatayo ka ulit. Okay? Merong anti-fragility culture na you don't need to fall down. You have to be robust enough na hindi ka mayari. Yun ang tawag namin. Hindi uso sa Pilipinas yung anti-fragility. So we are teaching communities on two things. How to be robust and how to be resilient. Resilient means natamaan ka pero makakatayo ka. Ang downtime mo maiksi lang. So this is how we will teach a man to be human and a human to be man. Para mahagip tayo lahat. Pero yung kanyang pagbangon, kahit mag-isa lang siya, gagawin niya kasi alam niya yung dingal ng pagkatao niya. I don't have choice. Do I have a choice right now? For the past 4 years, my country is top 1 sa disaster. Wala na akong choice. By geography, I am annexed to the Great Pacific Ocean. Bigyan niyo lang ako ng hope, ng silbi ko, ng dingal ko, upang sabihin, kahit binabagyo ako, marangal kong hinaharap yun. And I'll fight for it because I know the worth of my life na I am not the guy who's gonna fall down easy. So ganun po ang ginagawa natin ngayon.
Opo, okay. Doc, hindi na po namin kayo papakaabalahin pa, Doc Ted, kasi alam po namin sobrang abala po ninyo. Maraming salamat po sa expertise sa inyong ibinahagi. Marami po kaming natutunan. Gayon din po yung ating mga tagapakinig. God bless po. Ingat palagi. Po, padayon. Opo, Padayon. at salamat din po sa inyong pagtulong po sa mga kababayan po natin sa Mayon. Yung kanilang team po papunta po ngayon doon. No? Thank you po, Doc Ted. Sige po. Si Dr. Ted Esguerra po, isa pong Expedition and Wilderness Emergency Medical Services Physician. Ano po siya, no? Doktor po. Yan. At isa pong disaster response expert. Nakarating na siya ng Mount Everest. Wow, di ba?